Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Noong nakaraang linggo, nakapanood ako ng FIBA basketball. Kasama ko si Kuya Erwin at si Ate Janet. Pumila kami sa MOA Arena. Alam niyo po, dahil ang naglalaban ay Amerika at Greece, maraming mga tao ang nanood. Pero bago pa magsimula ang laro, napakahaba na ng pila ng mga taong nais pumasok. At kami rin ay kinailangang maghintay. Siguro mga more than an hour din siguro yon, 1.5 oras bago magsimula ang laro. At napakahaba at napakainit doon sa pinaghihintayan namin. Nakatayo lang. Walang umaalis, walang nagpapasingit, maliban sa mga senior na pinapauna sa pila. Pero ang lahat, kahit mainit, kahit nakatayo, kahit walang upuan, tiniis na pumila ng mahaba at matagal. Yun po ang commitment. Yun po ang focus. Kapag mayroon kang gustong mangyari, titiisin mo ang lahat. Pagod, ang init, ang pawis, dahil gustong makapanood ng mga sikat na mga manlalaro sa basketball. Nandoon ang focus, nandoon ang commitment. Pero habang binabasa ko ang Ebanghelyo ngayon, ang genealogy, ang listahan ng mga ninuno ni Jesus, nasaan kaya ang ating mga isip? Habang pinakikinggan natin ang listahan ng mga pangalan ng mga ninuno ni Jesus, nasaan ba ang isip natin? Ano ba ang iniisip natin? Narinig ba natin ang bawat pangalan ng mga ninuno ni Jesus? Iilan po lahat ang babae doon sa listahan? Nabilang niyo ba kung ilan sila lahat? Ang bawat henerasyon, 14, di ba? Sa Ebanghelyo ni San Mateo, na binabasa tuwing simbang gabi, sinasabi sa atin, 14 ang bawat henerasyon. Pero alam niyo po, napakahirap mag-focus kapag pinakikinggan natin ang mga pangalan ng mga tao, na mga ninuno ni Jesus. At maging siguro sa mga Ebanghelyo sa misa, mahirap mag-focus. Mahirap ilagay ang ating sarili at pakinggan kung ano ang binabasa dito sa harap. Madalas, ang ating isip, kung saan-saan na napupunta. Pumupunta na sa malayo. Naiisip natin ang susunod natin gagawin pagkatapos ng misa. Minsan nga, tuwing misa din, nagiging mechanical ang ating pagsisimba. Dahil memorize na natin ang lahat ng mga ginagawa sa misa, madalas, kaya nating sumagot nang hindi na pinag-iisipan kung ano ang nangyayari, kung anong parte na ng misa. 'Di ba? Kaya mong sumagot ng amen kahit nakapikit ka. Kaya mong i-recite ang Ama Namin kahit ang isip mo ay nasa SM. 'Di ba? Dahil memorize mo na ang misa. At madalas, ang ating ginagawa ay nagli-lip sync na lang tayo. Lip sync. Dahil alam ko na, Padre, ang sagot ng misa. Hindi ko na kailangang i-memorize. Hindi na kailangang i-memorize pa. Mahirap mag-focus sa misa. Pero kapag mayroon tayong gusto, kapag mayroon tayong gagawin, kahit ano pang mangyari dyan, kahit mainitan pa tayo, lalo na pagpipila, sa bigayan, kahit mainit pa yan, susuungin natin ang init at pagod. Kahit ilang oras pa yan, para makatanggap lang ng ating gusto. Pero pag sa misa, napakahirap ilagay ang ating atensyon. Ang Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang kwento ng listahan ng mga ninuno ni Jesus.
Simula kay Abraham hanggang kay Jose. At narinig natin ang kwento kung ano ang nangyari sa pagkapanganak kay Jesus. Marahil magtataka kayo, piyesta ngayon ng mahal na birhen. Pero bakit ang ebanghelyo ay tungkol pa rin kay Jesus? Binanggit lang ang mahal na birhen towards the end ng ebanghelyo. Pero piyesta ng mahal na birhen, bakit hindi sa kanya tungkol ang ebanghelyo? Bakit tungkol kay Jesus? Alam ko na nasabi ko na ito nung ilang mga homily na ang lumipas, na tuwing piyesta ng mahal na Birheng Maria, hindi ibig sabihin no na ang sentro no na yung mahal na birhen. Aayaw ang mahal na birhen kapag siya ang ginawa nating sentro. Tuwing piyesta ng mahal na birhen, laging itinuturo pa rin si Jesus. Kahit piyesta ng mahal na birhen, hindi niya aakuin ang spotlight. Lagi niyang ipapasa lagi, ituturo lagi si Jesus at hindi ako. Ganun po ang mahal na Birheng Maria. Ganun po ang kanyang pagtugon sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang kanyang misyon, ipanganak dito sa lupa ang bugtong na anak ng Diyos. Maging ina dito sa lupa ng bugtong na anak ng Diyos. Ang focus ng mahal na Birhen para lamang kay Jesus. Kahit nasa paanan siya ng krus, nakikita niya nakabayubay sa krus ang kanyang anak, ang tingin pa rin ng mahal na birhen, kay Jesus pa rin. Hindi paghihiganti, hindi galit, marahil siguro lungkot, pero nandoon pa rin ang focus ng mahal na birhen, si Jesus pa rin. Kaya nga po, ang kapiestahang ito, siguro magagalit ang mahal na Birheng Maria kapag ang sentro ng selebrasyon ay siya. Aayaw ang mahal na Birheng Maria. Sasabihin niya siguro, dapat kay Jesus at hindi sa akin. Kaya nga siguro, marapat din na kasama ng mahal na Birhen, bigyan diin din natin si Jesus sa kapiestahang ito. At wala nang mas magandang paraan ng pag-explain tungkol kay Jesus, kundi sa banal na Eucharistia. At kung pag-uusapan ang focus sa loob ng banal na misa, nangangailangan ng matinding focus lagi kapag tayo ay nagsisimba. Siguro kayo na nakaharap sa altar, hindi nyo nakikita ang nangyayari sa likod. Pero kami na nakaharap sa inyo, kitang-kita po ang bawat galaw, ang bawat mukha, ang bawat kilos, ang bawat bahing, ang bawat dighay ng taong nagsisimba. At makikita nyo po, kitang-kita po ang itsura ng ating mga mukha kapag sa loob ng banal na misa, nasa malayo ang ating isip. Nandoon sa consecration, pero kitang-kita mo at mararamdaman mo ang iyong sarili kapag wala ang pag-iisip mo doon sa itinataas na kalis at tinapay sa loob ng banal na Eucharistia. Ito madalas yung mga pagkakataon na nawawala ang ating isip. At siguro ang kapiestahang ito ay magandang paalala sa atin. Ano ba ang dapat gawin kapag nawawala ang ating sarili sa focus sa banal na misa? Para ngayon, anong gagawin natin kapag sa loob ng banal na misa, habang kumakanta, kaya kong mag-isip ng iba, kahit kinakanta ko ang kinakanta ng koro, kahit sinasabayan ko ang koro, kaya kong mag-isip ng iba na wala doon sa banal na misa. Ano ang dapat gawin? Siguro hindi mo kailangan kurtin ang iyong sarili. Hindi mo kailangan kurtin ang iyong sarili. Pwede siguro kung para magising ka lang, pero siguro isang magandang pagkakataon sa atin na tingnan ng ating sarili. Ano ang umaagaw sa atensyon? Dahil malamang kapag mayroon tayong iniisip, habang tayo ay nasa loob ng banal na misa,
doon nakafocus ang ating puso. Kung sa loob ng iyong puso iniisip mo, may gagawin ka pagkatapos ng misa, malamang nandoon ang iyong isip. Maglalaba, pupunta sa mall, or bibili ng pagkain, magsasaing, or kung ano man, yun po ang focus mo. Kaya siguro ang kapiestahan ito ng mahal na Birheng Maria, ibinibigay sa atin bilang magandang halimbawa kung papaano ang mahal na Birheng Maria nanatili sa kanyang tingin kay Jesus. Hindi niya ibinaling sa iba, laging kay Jesus. Kahit sa gitna ng kamatayan, nakatuon pa rin ang mga mata ng mahal na Birhen kay Jesus. Kay Jesus at sa kanyang krus. Siguro ganun din po sa loob ng banal na misa. Kapag ang tinitingnan mo ay ang iyong cellphone, malamang hindi ka nakatingin sa altar. Kung sinusulyapan mo lang ang altar, kung ano na ang ginagawa dito, pero binabantayan mo ang text, ang update sa Facebook mo, kung ilang heart na, kung ilang like ang iyong post, mawawala talaga ang focus mo. Sa loob ng banal na misa, ang paanyaya sa atin ng mahal na Birhen, tumingin kay Jesus. Tumingin kay Jesus. Kapag hinahayaan natin ang ating sarili na mawala ang ating atensyon dahil sa mga tumatakbong mga bata o kung ano-anong mga ingay, nawawala ang ating atensyon. Kaya mga kapatid, sa loob ng banal na misang ito, sa kapiestahang ito, tingnan natin ang mahal na Birhen bilang modelo ng commitment at focus kay Jesus. At ngayong misa sa kanyang kapiyastahan, kahit ngayon lang, o sana ito ang maging simula, na sa bawat pagsisimba mo, hindi lamang natin siguro sinasilent ang ating phone, tinatago natin sa ating bag. At nakatuon ang ating atensyon sa altar. At sa bawat pagkanta na ating ginagawa, at sa bawat pagsagot na ating sinasabi sa loob ng banal na misa, naiintindihan natin, nararamdaman natin. Kung ang kanta ay hindi mo nararamdaman, walang kahulugan ito para sa atin. Kung ang sagot mo ng amen sa loob ng banal na misa ay hindi mo nararamdaman, hindi mo naiintindihan, walang kahulugan ito. Kaya mga kapatid, pagkatapos ng homiliyang ito, dadako tayo sa panalangin ng bayan. Sana maintindihan natin ang bawat panalangin na sinasabi. At sa bawat pagsagot natin ng ipanalangin mo kami, sana maintindihan natin at sana nanggagaling sa ating puso.